Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Pepe ngayon pong August 24, taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa pagte-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan po ang kalagayan ngayon ni Pepe. Mapapansin po natin dito na simula po noong August 19 ay dito po siya bumuo ng dire-diretsong mga bullish candlestick. Kung saan kahapon ay ayan dito po siya bumuo ng isang malaking bullish candlestick. Kaso ang sa kanyang pag-angat na ito ay bumangga po siya sa upper portion ng ating channel pattern kung saan ay nagsisilbi po itong isang resistance line. Kaya ayan po yung ating channel pattern. Ayan, na binubuo ng tatlong mga kulay blue na linya. At ito po yung kanyang pinaka-upper portion kung saan po siya bumangga. Kaya, ayan, ngayon ay nauntog po siya at nagpapakita po ito ng isang rejection. Ayan, kasi napaurong po siya. Ngayon ay maliban po dyan ay nabasag niya rin yung minor resistance line natin dito na nasa presyong 50 digits 879. Kaya update po natin yan. Ito na po ay kulay red. At yan sa mga hindi pa nakakalam ay yung color coding po natin dito is lahat ng mga kulay red ay nagsisilbing mga support line. Lahat naman po ng mga kulay green ay nagsisilbing mga resistance lines. At maliban po rito ay nitong nakaraan ay meron po tayong isang triangle pattern dito na nabuo sa loob ng ating channel pattern na ito. Descending channel pattern na ito. At nitong nakalipas po ng August 3 ay dito po siya nakaranas ng breakout. Kaya ang inaasahan po natin dito ay babagsak siya. Pero bumalik po siya para magkaroon ng retracement at sinubukan po niya ulit na bumagsak. Kasi sa kadalasan po kasi ang nangyayari kapag nagkakaroon tayo ng breakout ay magkakaroon yan ng retracement. Tapos ayan, didiretso na po siya sa kanyang pagbagsak. Pero ang nangyari po ngayon dito kay Pepe ay umabot lamang po siya ulit dito sa ibabaw ng minor support line natin na 50 digit 645. Kaya ibig pong sabihin talagang lumaban po talaga ang mga buyers para wag pong bumagsak sa mas mababang presyo itong si Solana. Kaya dito ay nag-rebound po siya at umakyat po siya ulit. Ngayon ay masasabi ko na magpapatuloy lamang po sa pag-angat sa presyo itong si Pepe kung ang mangyayari po rito ay magagawa niyang ayan, basagin yung upper portion ng ating triangle, yung ating ayan, magagawa niyang basagan yung upper portion ng ating channel pattern dito at maging yung ito trend resistance line po yan. Ayan, palitan natin ng kulay. Isang trend resistance line. Ayan, kailangan na mabasag na rin po niya yan. At ang higit po sa lahat ay mababasag niya yung major resistance line natin dito sa 40 digits 1082. Ayan, kailangan po niyang mabasag ito. At yan, ito po yung pinakahuli sa lahat. Kasi yung maski nabasag po niya yung trend resistance line natin na ito, pero pag bigo po siyang basagin na ito ay wala rin po, mauwi lamang po yan sa pagkukonsolidate. Kaya ito po talaga yung pinakamahalaga na major resistance line na kailangan po niyang basagin. Kasi yung pag nabasag po niya yan ay base sa aking analysis ay ito na po yung hudyat para itong si Pepe ay makakaranas ng isang matinding bullish surge or pag-angat sa presyo. At yung nakikita ko po dito na pinakamataas na sunod po niyang akyatin ay ayan, aakyatin po niya yung kanyang nakamit na previous all-time high or magsiset po siya ng kanyang panibagong all-time high na presyo. Ayan. Yan po yung ating pinakababantayan dito. Pagdating po sa ating Hall Sweet Indicator dito, ay mapapansin po natin dito na yung pangangatawan po ng ating Hall Sweet Indicator dito ay lumiliit na. Ayan po, lumiliit na yung sukat nito. Ibig pong sabihin ay patapos na yung downtrend na nararanasan nitong si Pepe. Kaya, ayan, lumiliit na at ito na po ay naghahanda para magbago ng kulay para ito ay maging kulay green. Kapag naging kulay green na po na yan, kapag naging kulay green na po ito ay ibig pong sabihin ay bullish na. Confirmed na bullish na po ang kalagayan ni Pepe. At ayan, yung ating QQE mode indicator dito ay maganda na rin po yung kanilang ipinapakitang signals. Kailangan po na magtuloy-tuloy na kulay blue ang mga nabubuong QQE bars nito sa mga paparating na araw. At maliban dito ay kailangan din po na lumalaki yung mga sukat ng mga ito. Kapag ganyan po lahat yung ating mga nakikita
yung mga gusto nating makita sa ating mga indicators ay sa tingin ko ay hindi po magtatagal ay makakaranas na po ng breakout itong si Pepe sa upper portion ng ating descending channel pattern na ito, ang ating trend resistance line na ito, at maging ang ating major resistance line na ito, at ayan, aangat po siya. Ayan, posibleng umangat po siya sa isang mataas na presyo. At ayan, yung huling trades po natin dito ay Pepe ay nito pang nakalipas na August 8. At ngayon ay base po sa aking analysis ay mukhang ang isusunod po niyang patatamaan na price target natin dito ay yung nandito po mismo sa major resistance line na 40 digits 1082. Ayan. Yan pa rin po ang aking latest yan or kasalukuyang trades dito kay Pepe. Meron akong dalawa na sell pending orders at saka 3 buy pending orders. At yan, malaya po ninyong kopyahin yan or gayahin or sabayan ako sa aking simpleng paraan sa pagtitrade dito kay Pepe. Ayan, madali lamang naman pong iset yan at napakadaling kopyahin sa inyong ginagamit na mga paboritong trading platform. At ayan, sa mga hindi nakakaalam, ang mga kulay yellow na arrow signs dito ay kung saan po nakaset ang aking mga sell pending orders or take profit. At ang mga ito ay nakaset sa mga presyo ng mga resistance levels na katapat ng mga ito. Ganon din ang mga kulay blue na arrow signs dito sa ibaba kung saan ay nakaset naman ang mga ito sa presyo ng mga support levels na katapat ng mga ito. At sa mga bago lamang po dito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.